Gabi ng isang Biyernes, taong 1996. Sa Kalye Ongpin sa Binondo, Maynila, isang mahabang kalye na matagal nang kumikinang sa ginto, muling maririnig ang pamilyar na kalansing ng isang bakal na shutter habang isinasara. Isang maliit, ngunit maayos na tindahan ng alahas sa isa sa mga eskinita nito. Ngunit ang mag-asawang nagsara ng shutter at umalis sa kanilang tindahan ay hindi na kailanman nakauwi sa kanilang tahanan. Sina Jose at Maria Santos, ang mag-asawang laging pinupuri ng kanilang mga suki bilang napakabuting tao, ay bigla na lang naglaho na parang bula at naiwan ang kanilang dalawang anak na paslit pa. Ang konklusyon ng pulisya, kusang pag-alis. Dahil nawawala ang ilang damit, ang kanilang ipon, at ang sasakyan ng mag-asawa. Ngunit iyon na nga lang ba talaga ang buong katotohanan? Mula ng araw na iyon, ang kanilang panganay na anak na babae, na noon ay 16 na taong gulang, ay isinara ng mahigpit ang kanyang bibig. Tinalikuran niya ang pangarap na makapagkolehiyo at tahimik na itinaguyod ang kanyang 9 na taong gulang na kapatid na lalaki habang tinitiis ang 15 taon ng mahaba at mapait na paghihintay. At noong tagsibol ng 2011, sa wakas ay tinahak ng panganay na anak ang pinto ng istasyon ng pulis. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na kawit ng isang gintong pulseras na itinago niya sa loob ng 15 taon. Ang katotohanang matagal nang natatabunan ay magsisimula ng maglantad ng kanyang sarili. Sa mga lumang eskinita ng Ongpin sa Maynila, matagal nang magkakatabi ang mga tindahan ng alahas. Ang mga dilaw na karatula ng ginto ay nakahilera sa magkabilang gilid at sa likod ng mga salaming eskaparate, tahimik na kumikinang ang mga gintong singsing, pilak na kubyertos at mga brilyante. Mula sa mga batang magkasintahan na malapit ng ikasal hanggang sa mga anak na gustong regaluhan ng singsing ang kanilang inang nagdiriwang ng kanyang ika-60 kaarawan, at maging sa mga matatandang nagbebenta ng kanilang lumang alahas para malaman ang halaga nito, ang eskinita ay hindi nawawalan ng tao mula umaga hanggang gabi. Ang tindahan ng mag-asawang Santos ay nasa isang sulok din ng eskinita na iyon. Ang pangalan ng tindahan, Jomarias Alahas, isang pangalang may init na hinango mula sa tig-isang pantig ng kanilang mga pangalan. Sa ilalim ng pulang tolda, may isang eskaparate na laging pinapakintab. Sa loob nito, nakahilera ang mga 18 karat na kuwintas at mga singsing na may palamuting kingfisher. Kapag may dumarating na customer, si Jose ay laging ngumingiti ng may kabaitan habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang asawa, si Maria, ay magalang na mag-aalok ng mainit na tsaa. Si Jose ay isang 44 na taong gulang na lalaki. Galing siya sa probinsya, nagsimula bilang isang apprentice sa isang lumang tindahan ng alahas sa Ongpin at sa loob ng halos 10 taon ay hinasa ang kanyang kasanayan at kaalaman. Mayroon siyang kamay na kayang tantiyahin ang bigat ng 1 gramo ng ginto sa dulo lang ng kanyang mga daliri. Mabilis siyang magkwenta, ngunit palagi pa ring nagbibigay ng kaunting bawas sa kanyang mga customer. Pinupuri siya ng lahat ng kanyang mga suki. Ginto ang pagkatao ng may-ari ng Jomarias. Ang asawa niyang si Maria, 4 na taong mas bata sa edad na 40, ay masipag at mahusay sa mga gawaing kamay. Siya ang gumagawa ng lahat ng maliliit na gawain sa loob ng tindahan. Ang pagpunas sa salamin ng eskaparate gamit ang tuyong basahan tuwing umaga ay isang ritual na hindi nagbago sa loob ng mahigit 10 taon. Mabuti ang kanyang pakikitungo sa mga asawa ng may-ari ng katabing tindahan at tuwing tanghalian, natural na ang pagpapalitan nila ng mga ulam tulad ng adobo o menudo. Mayroon silang 2 anak. Ang panganay, si Cristina, ay 16 na taong gulang noon at nasa unang taon ng high school. Mas matangkad siya kaysa sa mga kaedad niya, tahimik, ngunit mahilig magbasa ng libro. Sa paaralan, isa siyang mahusay na mag-aaral na tahimik lang sa kanyang upuan. Sa bahay, isa siyang mabait na anak na tumutulong sa kanyang ina sa gawaing bahay habang ikinukwento ng paunti-unti ang mga nangyari sa kanyang araw. Ang bunso, si Miguel, ay 9 na taong gulang noon at nasa 2 baitang ng elementarya. 7 taon ang agwat nila ng kanyang ate at dahil huli siyang isinilang,
lumaki siyang puno ng pagmamahal mula sa buong pamilya. Pagkatapos ng klase, magkahawak kamay silang magkapatid na pupunta sa tindahan. Mataman niyang tinititigan ang mga alahas sa eskaparate habang kumakain ng kamote Q at pagkatapos ay tatawa ng malakas. Pagsapit ng hapon, maglalabas si Maria ng isang maliit na mesa sa sulok ng tindahan at ihahanda ang baon. Ang pagpapakain ng gawang bahay na sinangag sa kanyang bunsong anak na tumakbo diretso mula sa paaralan at ang marahang pag-alis ng butil ng kanin sa gilid ng bibig nito gamit ang kanyang daliri, ang pinakamasayang sandali sa kanyang araw. Si Jose, habang pinapanood sila, ay ngingiti sa likod ng kanyang salamin. Ang mga suki naman, kapag nakikita ang eksenang iyon, ay nagsasabi, ang Jomarias Alahas ay hindi tindahan, isa itong tahanan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, magsisimula na silang maghanda para sa pagsasara. Isa-isang ililipat ni Maria ang mga alahas mula sa eskaparate patungo sa maliliit na kahon na pelus at itatago sa kaha de yero sa likod. Maingat namang isusulat ni Jose ang benta ng araw na iyon sa ledger. Ang kanilang galaw ay perpektong magkasabay na parang magkaparehang matagal nang nagsasayaw. At noong Oktubre 18, 1996, ang tanawin ay kaparehong-kapareho ng dati, gabi ng Biyernes, kasagsagan ng taglagas. Malamig ang hangin na umiihip sa eskinita at ang mga tuyong dahon ay gumugulong sa sahig. Ang matandang mag-asawa sa katabing tindahan, ang Cristal Alahas, ay unang nagsara ng kanilang shutter at bumati, Jomarias, salamat sa araw na to. Ngumiti si Jose sa likod ng kanyang salamin at itinaas ang kamay bilang tugon. Opo, ingat po kayo. Bukas ulit, 7:30 ng gabi. Isa-isang pinatay ni Maria ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Huli niyang pinatay ang maliit na lamp sa ibabaw ng counter. Dahan-dahang ibinaba ni Jose ang shutter at isinara ang 3 padlock ng sunod-sunod. Ang pamilyar na kalansing ay umalingaw-ngaw sa eskinita at pagkatapos ay natahimik. Naglakad silang dalawa patungo sa kanilang kulay abong sedan na nakaparada sa isang coin parking na medyo malayo sa tindahan. Tapos na ang trabaho. Isang gabing walang pinagkaiba sa dati. Ngunit noong gabing iyon, hindi na kailanman nakauwi ang mag-asawang Santos. Malapit nang mag-11 ng gabi, sa isang tahimik na residential area sa Quezon City, sa isang maliit na 2 palapag na bahay, naghihintay si Cristina na kararating lang mula sa kanyang review class sa SU. Noong panahong iyon, hindi nakakaiba para sa isang high school student na umuwi ng gabi. Ang kanyang kapatid na si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa sofa sa sala at ang kanilang lola, gaya ng dati, ang nag-aalaga sa apo. Lola, sina itay at inay po, wala pa? Tanong ni Cristina habang ibinababa ang kanyang bag. Inalis ng lola ang kanyang tingin sa balita sa TV at bahagyang tumango. Medyo magagabihan daw. May lakad ba sila ngayon? Wala naman po silang nabanggit. Nagtaka ng bahagya si Cristina, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin at pumasok sa banyo para maghugas ng kamay. Noong sandaling iyon, walang sinuman ang nag-abala sa maliit na kakaibang pakiramdam na iyon. Lumipas ang hating gabi at naging alauna na ng madaling araw. Hindi pa rin umuuwi ang mag-asawa. Pagsapit ng 2:00, unang kumunot ang noo ng lola. Binuksan niya ang maliit na notebook sa tabi ng telepono at dahan-dahang pinindot ang numero ng cellphone ng kanyang manugang. Ngunit pagkatapos ng ilang ring, ang bumalik lang ay isang malamig na voice recording na nagsasabing, "The subscriber cannot be reached or is out of coverage area." Pareho lang din sa numero ni Jose. Mula sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Cristina, may manipis na sinag ng liwanag. Hindi rin siya makatulog, nakaupo sa gilid ng kanyang kama at pinaglalaruan ang kumot. Isang hindi maipaliwanag na malamig na kutob ang dahan-dahang dumadagan sa kanyang batang dibdib noong gabing iyon. Dumating ang umaga, ang matandang ina ni Jose, dahil hindi naririnig ang mga yapak ng kanyang manugang na karaniwang papunta sa kusina tuwing umaga, ay dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanilang silid tulugan. Ang kumot ay maayos na nakatupi at walang bakas na may natulog doon. Doon pa lang, nanginginig na kinuha ng matanda ang telepono. Natapos ang umaga ng Sabado,
ngunit walang balita mula sa mag-asawa. Bandang 1:00 ng hapon, ang nakababatang kapatid ni Jose, si Pedro Santos, ay pumunta sa tindahan. Noong panahong iyon, siya ay 38 taong gulang at paminsan-minsan ay tumutulong sa tindahan ng kanyang kuya. Ang shutter ng tindahan ay maayos na nakababa at lahat ng 3 padlock ay mahigpit na nakakandado. Kahit sumilip siya sa loob, kadiliman lang ang naroon. Naglakad si Pedro patungo sa coin parking na malayo sa tindahan. Ang lugar kung saan laging nagpaparada ang kanyang kuya ay bakante na. Ang kulay abong sedan ay wala kahit saan. Dito na sa wakas nagpasya ang pamilya na pumunta sa istasyon ng pulis. Ang paunang imbestigasyon ng pulisya ay nagsimula noong hapong iyon. Una nilang sinuri ang bahay ng mag-asawa, ngunit nang buksan ng pamilya ang aparador sa silid tulugan, muli silang nagulat. Nawawala ang isang paboritong suit ni Jose, ilang kamiseta at ilang damit panlakad ni Maria. Ang sobre kung saan nakatago ang kanilang ipon sa ilalim ng drawer ng aparador ay walang laman na. Walang sinuman ang nakakaalam kung magkano ang eksaktong laman noon. Ang kahadeyero sa loob ng tindahan ay milagrosong hindi nagalaw at mahigpit na nakakandado. Kinabukasan, kasama ang pamilya, binuksan ng pulisya ang kahadeyero at nakumpirma na ang mga alahas na inalis sa eskaparate ay maayos na nakaayos gaya ng dati. Ang tanging nawawala ay ang kaunting panukli na iniiwan sa tindahan araw-araw at kasama nitong nawawala ang passbook at selyo na nakapangalan kay Jose na nasa maliit na drawer sa tabi nito. Ang sasakyan ng mag-asawa ay hindi natagpuan noong araw na iyon o sa sumunod na araw. Pagkatapos ng 3 araw, natagpuan ito sa gilid ng isang tahimik na kalsada sa Rodriguez, Rizal. Sa loob ng sasakyan, ang tanging natagpuan ay ang lalagyan ng salamin ni Jose sa driver's seat. Walang ibang bakas, kahit isang patak ng dugo. Ang konklusyon ng pulisya ay mabilis na nabuo. Susuriin namin ito na may malaking posibilidad na ito ay kusang pag-alis, sabi ng investigador sa pamilya. Dahil nawawala ang mga damit, nawawala ang pera at passbook at maayos na nakakandado ang tindahan. Walang bakas na may nanakit sa dalawa. Ngunit walang sino man ang lubos na naniwala sa konklusyong iyon. Higit sa lahat, ang ideya na ang mag-asawang iyon ay iiwan ang kanilang mga anak, lalo na ang 9 na taong gulang na bunso, ay hindi mailarawan sa isip ng sinumang nakakakilala sa kanila. Ang matandang babae mula sa katabing tindahan ay nagsabi sa investigador, imposibleng gawin nila iyon. Si Maria, kapag napag-uusapan lang ang bunso niyang si Miguel, nangingiti na. Imposible, talagang imposible. Ang may-ari ng karinderya sa eskinita at ang may-ari ng kapihan sa tapat ay pareho ang sinabi. Ngunit walang anumang testimonya ang makapagpapakilos sa pulisya kung walang nakikitang ebidensya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nalimutan ang kaso. Ang maliit na artikulo sa isang sulok ng pahayagan ay nawala pagkatapos ng 3 araw. Ang kwento ng isang ordinaryong mag-asawa na nawala sa gitna ng ongpin ay dahan-dahang natabunan ng mga salitang kusang pag-alis at nagsimulang mawala sa alaala ng mga tao. Ang naiwang mga bata ay ipinagkatiwala sa kanilang lola. Ang kanilang tiyuhin na si Pedro ay madalas ding dumalaw para tingnan ang kanyang mga pamangkin. Ang 2 palapag na bahay sa Quezon City ay ibinenta at ang magkapatid ay lumipat sa masikip na apartment ng kanilang lola. Wala pang 1 buwan, ang pulang tolda ng Jo Marias alahas ay tinanggal na ng kung sino. Ang mga alahas na napakagandang kumikinang sa eskaparate ay isa-isang nawala at ang lugar ay di nagtagal ay naging tindahan na ng ibang tao. Noong mga panahong iyon, si Miguel ay natutulog gabi-gabi habang umiiyak at hinahanap ang kanyang ina at ama. Ngunit ang panganay na si Cristina ay hindi umiyak kahit 1 beses. Ate, bakit hindi ka umiiyak? Isang gabi, sa tabi ng unan ng kanyang natutulog na kapatid, tahimik na nakatitig si Cristina sa kisame. Mahigpit niyang kinakagat ang kanyang labi habang hawak-hawak ang isang maliit na panyo. Kung ano ang nasa loob ng panyong iyon, walang sinuman ang nakakaalam noong panahong iyon. Noong mga panahong iyon, naglagay si Cristina ng isang maliit na pinto sa kaibuturan ng kanyang puso
at sa pintong iyon, dahan-dahan at mahigpit niyang ibinaba ang isang makapal na trangka. Bago muling mabuksan ang trangka na iyon, kailangang lumipas ang 15 mahahaba at mapapait na taon. Ang anino ng mag-asawang nawala sa isang gabi ng taglagas ay nag-iwan ng isang madilim na anino sa pasukan ng makipot na eskinita ng Ongpin at dahan-dahang nagsimulang malimutan sa alaala ng mga tao. Ngunit ang kadilimang iyon ay hindi nalimutan, ito ay selyado lamang. Tahimik itong nagtatago sa isang sulok ng puso ng isang batang babae naghihintay na malutas. Lumipas ang taglagas ng 1996 at dumating ang taglamig sa masikip na apartment ng kanilang lola. 3 futon ang siksikang nakalatag. Si Miguel, pagka-uwi mula sa eskwela, ay natutulog gabi-gabi habang hinihimas ang bakas ng unan ng kanyang ina. Sa tabi niya, marahang hinahaplos ni Cristina ang buhok ng kanyang kapatid, hindi siya umiyak kahit isang beses. Nang lumalim ang taglamig, naibenta na ang 2 palapag na bahay sa Quezon City at ang pinagbentahan ay napunta sa bank account ng lola. Ngunit hindi nagtagal ang perang iyon. Ang pagpapalaki sa 2 bata ay hindi madaling pasanin para sa isang matanda at sa pagtatapos ng taong iyon, isang madilim na anino ang bumalot sa buong bansa, ang tinatawag na 1997 Asian Financial Crisis. Araw-araw, ang balita sa radyo at TV ay tungkol sa pagbagsak ng stock market, pagkalugi ng mga kumpanya, at pagdami ng mga nawalan ng trabaho. Ang mga dating suki sa maliit na karinderya ay nawalan ng trabaho at hindi nakakaiba ang makakita sa kanila na umiinom ng alak sa tanghali. Ang maliit na pamilya ni Cristina ay hindi nakaligtas sa unos na iyon. Isang araw, pinaupo siya ng kanyang lola at sinabing, "Cristina, pasensya ka na. Sa kalagayan natin, hindi na talaga kaya." Hindi na niya pinatapos ang lola. Tahimik lang siyang tumango. Noong taong iyon, si Cristina ay nasa 2nd taon ng high school. Dapat sana ay nangangarap siyang makapasok sa universidad. Ngunit noong taglamig na iyon, tahimik siyang umupo sa kanyang mesa at isa-isang isinara ang mga brochure ng mga universidad. Sa halip, pagkatapos ng klase, nagsimula siyang pumasok sa isang maliit na vocational school sa Quiapo para mag-aral ng bookkeeping at abacus. Ang plano niya, pagkatapos ng graduation, magtrabaho bilang isang bookkeeper sa isang maliit na opisina para mapalaki ang kanyang kapatid. Ang kanyang tiyuhin na si Pedro ay nagsimulang magpakita ng mas madalas. Dati, siya ay laging nasa anino ng kanyang kuya. Wala siyang permanenteng trabaho at palipat-lipat. May panahon ding tumulong siya sa tindahan ng kanyang kuya. Ngunit pagkatapos ng pagkawala ng mag-asawa, hindi bababa sa 1 beses o 2 beses sa isang buwan siyang bumibisita sa bahay ng kanilang lola. May dala siyang isang kahon ng ensaymada o kung minsan, isang mamahaling cake. "Nay, kamusta na po ang mga bata? Sana, nasaan man sina kuya at ate, maayos lang sila." Sa unang tingin, para siyang isang mabait at maalalahaning tiyuhin. Ngunit tuwing matatapos ang kanyang maikling pagbisita, nararamdaman ni Cristina ang isang hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi kailanman tumingin ng diretso sa mata si Pedro kay Cristina. Ngunit habang hinahaplos niya ang ulo ni Miguel, pasulyap-sulyap niyang tinitingnan ang reaksyon ni Cristina. Pagkaalis niya, babalik si Cristina sa kanyang upuan at mananatiling nakaupo ng matagal at mula sa ilalim ng kanyang bag, kukunin niya ang isang maliit na panyo at tititigan ito. Kung ano ang nasa loob nito, walang sino man ang nakakaalam sa loob ng mahabang panahon. Bago pa man dumating ang tagsibol ng 1997, nagsimulang umayos ang kalagayan sa pananalapi ni Pedro. Dati, may mga tsismis na baon siya sa utang, ngunit sa simula ng taong iyon, nagbukas siya ng isang maliit na papaitan sa labas ng lungsod sa Quezon City. Kung saan nanggaling ang perang iyon para sa deposito at mga karapatan, walang sino man sa mga kamag-anak ang nagtangkang magtanong. Para sa lola, ang balitang umuunlad ang buhay ng kanyang anak sa gitna ng pagkawala ng isa pa ay isang munting kaaliwan. Kung magiging maayos lang si Pedro, magkakaroon din kayo ng matatakbuhan, sabi ng lola habang bumubuntong hininga.
Ngunit noong gabing narinig ni Christina ang balitang iyon, sa unang pagkakataon ay bahagya siyang nanginig sa kanyang kama. Kinagat niya ang kanyang labi, nakatitig sa kisame, at paulit-ulit na sinasabi sa kanyang isip, hindi pa, hindi pa pwede. Noong gabing iyon, kinuha ni Christina ang maliit na panyo mula sa panloob na bulsa ng kanyang bag. Sa loob ng panyo, maingat na nakabalot ang kalahati ng kawit ng manipis na gintong pulseras ng kanyang ina, ang pulseras na hindi nito inaalis kahit kailan. Isang 12 karat na pulseras na may bigat na 10 gramo, regalo ng kanyang ama sa kanilang ika-10 anibersaryo na siya mismo ang gumawa. Sa isang gilid ng maliit na kawit na napigtas mula sa pulseras, may isang patak ng itim at tuyong bakas. Marahan niyang hinaplos ito ng kanyang daliri, pagkatapos ay maingat na ibinalot muli sa panyo at itinago sa pinakailalim ng kanyang bag. Iyon ang nag-iisang bagay na dala niya saan man siya magpunta. Balang araw, tiyak. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, kailangan kong protektahan ang maliit na panyong ito hanggang sa huli, itinakda ng batang babae sa kanyang isipan. Lumipas ang mga taon. Noong tagsibol ng 1999, nagtapos si Christina sa high school. Kinabukasan mismo ng kanyang graduation, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang clerk sa isang maliit na accounting firm sa Ongpin. Sa umaga, ginagawa niya ang mga gawain sa opisina at pag-aayos ng mga libro. Sa gabi, nag-aral siya sa isang night school para tapusin ang pag-aaral ng bookkeeping at accounting at nakakuha ng 2 sertipikasyon. Ganoon lumipas ang ilang taon. Noong araw na natanggap niya ang kanyang unang sahod, dumaan siya sa isang mall sa Divisoria at binilhan ang kanyang kapatid ng isang pares ng sapatos. Suot ang sapatos, nagtatalon-talon si Miguel sa kanilang masikip na apartment. Ate, the best ka. Doon, sa wakas ay napangiti si Christina, ang kanyang unang taos-pusong ngiti mula noong mangyari ang insidente. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. 1 taon matapos maging regular na accountant si Christina sa opisina, isang taglagas, biglang nagkasakit ang kanilang lola na noon ay mahigit 70 taong gulang na. Bilang isang door-to-door sales lady ng mga kosmetiko, nilibot niya ang buong lungsod hanggang sa halos mapudpod na ang kanyang mga paa. Pinalaki niya ang kanyang mga anak at inalagaan pa ang kanyang mga apo. Imposibleng hindi bumigay ang kanyang katawan. Noong taglamig ng taong iyon, hindi na nakabangon ang kanilang lola. Sa burol, dumating si Pedro na maayos na nakasuot ng itim na suit. Lumuhod siya sa harap ng kabaong ng matagal. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Christina at sinabing, "Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Ako na ang papalit kay kuya." Tiniis ni Christina ang kamay na iyon. Ngunit mula sa init sa kanyang balikat, wala siyang naramdamang kahit katiting na pagmamahal. Pagkamatay ng kanilang lola, lumipat ang magkapatid sa isang lumang apartment na may murang upa malapit sa Santa Mesa. Ang lahat ng kanilang gastusin ay nanggagaling sa sahod ni Christina. Paminsan-minsan, nag-aalok si Pedro ng isang makapal na sobre, ngunit laging magalang na tinatanggihan ito ni Christina. "Tito, okay lang po kami. Talagang okay lang po kami." Nagkunwari si Christinang hindi napansin ang kakaibang kislap sa mata ng kanyang tiyuhin at yumuko na lang. Sa paglipas ng panahon, lumalaki si Miguel. Sa kanyang graduation picture sa elementarya, pilit siyang ngumingiti sa tabi ng kanyang ate. Pagsapit ng high school, naging mas tahimik siya. May mga panahon pa ngang hindi niya kinakausap ang kanyang ate. "Bakit hindi mo man lang binabanggit sina itay at inay?" tanong ni Miguel isang hating gabi. Itinigil ni Christina ang kanyang ginagawa sa mesa, ngunit hanggang sa huli, wala siyang sinagot. "Iniwan nila tayo, di ba? Kung hindi, bakit?" Ang boses ni Miguel ay puno ng sama ng loob na naipon sa loob ng halos 10 taon. Dahan-dahang lumingon si Christina at tiningnan ang kanyang kapatid. May isang hindi maipaliwanag na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya mula sa kanyang upuan at marahang niyakap ang balikat ng kanyang kapatid. "Hindi totoo yan, hindi totoo yan, hinding-hindi." "Kung gayon, bakit?" Hindi makasagot si Christina.
Noong gabing iyon, matapos makatulog si Miguel, muling kinuha ni Cristina ang panyo mula sa ilalim ng kanyang bag, ang manipis na kawit, ang itim na tuyong patak. Matama niya itong tinitigan ng matagal, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan sa kanyang dalawang kamay. At sa unang pagkakataon, tunay na unang pagkakataon, isang patak ng luha ang pumatak ng walang tunog. Noong taglagas ng 2008, pumasok si Miguel sa Armed Forces of the Philippines, isang desisyon para sanayin ang sarili at maging independent. Sa harap ng kampo, huli niyang niyakap ang kanyang kapatid na may maikling gupit at isinubsob ni Cristina ang kanyang mukha sa balikat nito. Walang emosyon na tinapik ng kapatid ang likod ng kanyang ate ng 3 beses. Ate, aalis na ko. Sige, mag-ingat ka. Ikaw din. Wag puro trabaho. Tumango si Cristina. Sa unang araw ng pagbisita sa kanyang kapatid na pumasok sa militar, maaga siyang nagluto ng baon at nagmadaling pumunta sa malayong kampo. Mula sa kabilang panig ng maliit na mesa sa visiting area, tahimik niyang pinanood ang unti-unting pagbabago ng mukha ng kanyang kapatid tungo sa pagiging isang ganap na lalaki. Noong tagsibol ng 2010, habang nasa tren papuntang trabaho, binuklat ni Cristina ang isang pahayagan. Isang maliit na artikulo sa isang sulok ng news section ang nakakuha ng kanyang pansin. Pagtanggal ng Statute of Limitations sa kasong murder, ganap na ipatutupad. Parang gumalaw ang mga letra sa artikulo. 2 beses, 3 beses niyang binasa ang parehong talata. Isang maikling artikulo na nagsasabing binago ang Revised Penal Code at simula sa Abril ng taong iyon, aalisin na ang takdang panahon para sa pagsasampa ng kasong murder. At may isang mas mahalagang pangungusap sa ibaba. Ang bagong batas ay ipapatupad din sa mga nakaraang kaso na hindi pa napapaso. Ibig sabihin, ang kasong nangyari noong 1996 na dapat sana ay mapapaso na sa 2011 at tuluyang malilibing sa limot ay maaari ng imbestigahan ng walang hangganan. Dahan-dahang tiniklop ni Cristina ang pahayagan. Kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang unti-unting pagyanig mula sa loob ng maliit na pinto na isinara niya sa loob ng halos 10 taon. May oras pa, ngunit hindi pa siya kumilos. Malapit nang matapos ang termino ni Miguel sa militar at lalabas na sa lipunan, hanggang sa matapos niya ng maayos ang serbisyo sa AFP at makatayo sa sarili niyang mga paa. Hanggang doon na lang, kaunting tiis pa, paulit-ulit niyang pangako sa sarili. Sa pagtatapos ng 2010, natapos ni Miguel nang maayos ang kanyang 2 taong serbisyo, bumalik siya sa pag-aaral at habang nag-aaral, nakakuha ng isang internship sa isang maliit na kumpanya. Iyon ang unang anyo ng pagsasarili na matagal nang hinahangad ng kanyang ate. Sa pagtatapos ng 2010, naging 30 taong gulang si Cristina. Sa unang pagkakataon, matagal siyang umupo sa harap ng salamin. Ang kanyang refleksyon ay may pagkakahawig sa kanyang ina, isang tahimik na mukha na may malalalim na mata. Matapos titigan ang mukha na iyon, tahimik niyang isinara ang kanyang mga labi. Hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa. Dumating ang bagong taon ng 2011. Isang madaling araw ng Enero, nagising si Cristina at tahimik na umupo. Mula sa pinakailalim ng kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na panyo. Ang manipis na kawit na nanahimik kasama niya sa loob ng 15 taon ay tahimik na kumikinang sa loob nito. Inilagay niya ito sa kanyang palad at tinitigan ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan, tunay na dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang bibig. Inay, itay, pupunta na po ako. Tatapusin ko na po ang lahat. Sa labas ng bintana, ang hangin sa umaga sa makipot na eskinita ng Santa Mesa ay nagsisimulang maging mapusyaw na asul. Iyon ang sandali kung saan ang pinto ng isang kaluluwa na mahigpit na isinara sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay dahan-dahang inaalis ang trangka mula sa loob. Ang maliit na panyong hawak niya sa kanyang kamay na magiging unang susi sa paglutas ng makapal na trangka ng isang hindi malutas na kaso ay hindi pa niya alam noong madaling araw na iyon. Ang tanging alam niya ay dumating na ang panahon
para sa wakas ay ibaba ang bigat ng 15 taon ng mahaba at mapait na pananahimik. Lumipas ang taglamig at ang tagsibol ng 2011 ay dahan-dahang papalapit sa Ongpin. Umaga ng Lunes, Marso 7, 2011. Sa harap ng kulay abong gusali ng Manila Police District Station 11, isang babae ang matagal na nakatayo. Nakasuot ng itim na coat, maayos na bobcat ang buhok, at sa isang kamay ay mahigpit na hawak ang isang maliit na brown na handbag. Siya si Cristina Santos, 30 taong gulang. Malamig pa rin ang hangin ng umaga. Habang dumadaan sa kanyang tabi ang mga taong papasok sa trabaho sa Maynila, pagkatapos ng 2-3 pag-aalinlangan, sa wakas ay humakbang si Cristina papasok sa pangunahing pasukan. Ang complaint desk dahil Lunes ng umaga ay may ilang tao, mga maliliit na aksidente sa trapiko, mga ulat ng nawawalang gamit, mga alitan ng magkakapitbahay. Ang mga ordinaryong kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay ang pumupuno sa masikip na espasyo. Nag-antay si Cristina nang matagal bago tahimik na umupo sa harap ng isang batang pulis. Ano po ang maipaglilingkod ko? Sabi ng pulis habang marahang itinutulak ang isang form sa ibabaw ng mesa. Inilagay ni Cristina ang kanyang handbag ng maayos sa kanyang kandungan at dahan-dahang nagsalita. Nandito po ako para hilingin ang muling pagbubukas ng investigasyon sa isang lumang kaso. Lumang kaso po? Ang kaso ng pagkawala ng mag-asawang may-ari ng isang tindahan ng alahas sa Ongpin noong 1996, sina Jose at Maria Santos. Natigilan ang pulis at tiningnan siya pagkatapos ay pilit na nag-type sa keyboard ng computer. Sa mga salitang kaso 15 taon na ang nakalipas, lumitaw ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang kasong iyon po ay naisara na. Kahit na po naisara na, pakiusap, imbestigahan niyo po ulit. Hindi po kusang umalis ang mag-asawang iyon. Nalilito, lumingon ang pulis sa kanyang mas nakatatandang kasama, ang nasa katabing upuan. Isang nasa katanghaliang gulang na hepe ay bumuntong hininga at nagsalita. Miss, medyo mahirap pong buksan ulit ngayon ang isang kaso na 15 taon na ang nakalipas. Kaano-ano po ba kayo ng pamilya? Ako po ang panganay na anak. Isang bahid ng awa ang lumitaw sa mukha ng hepe, ngunit ang kanyang kamay ay nakaturo na sa susunod na form. Naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo bilang pamilya, pero tapos na po ang investigasyon noon at ang naging konklusyon ay kusang pag-alis. Kaya mahirap pong simulan ulit ngayon. Nanatiling nakaupo si Cristina. Muli niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang handbag, may bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay, ngunit hindi siya tumayo. Sa sandaling iyon, isang lalaking dadaan sana sa pasukan ng complaint desk ang huminto. Nasa kalagitnaan ng 50, matipuno ang katawan at nakasuot ng kulay abong jacket. Siya si Detective Reyes mula sa Homicide Division ng MPD Station 11. Papalabas na sana siya para sa isang fieldwork. Ngunit isang salita ang aksidenteng narinig niya. 1996. Ongpin, tindahan ng alahas. Si Detective Reyes, noon ay 54 na taong gulang, ay isang veteranong investigador na halos 20 taon nang naglilingkod sa Maynila. Malinaw pa sa kanyang alaala ang kasong iyon noong 1996 na sandaling napunta sa kanyang mesa at pagkatapos ay na-file bilang kusang pag-alis. Noong baguhan pa lang siya sa Homicide Division, isang ulat na isinara niya nang hindi natatagpuan ang tunay na lead. Tuwing gabi, bumabagabag sa kanyang isipan ang ulat na iyon. Hindi niya ito malimutan. Dahan-dahang pumasok si Detective Reyes sa complaint desk at lumapit sa hepe. Teka, sinabi mo ba yung kaso sa Ongpin? Jo Marias, dahan-dahang itinaas ni Cristina ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon na nagtama ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang isang pambihirang bigat sa tingin ng lalaki. Opo, maaari ba tayong mag-usap sa isang mas tahimik na lugar? Dinala siya ni Detective Reyes sa isang maliit na interview room sa sulok ng detective's office. Isang maliit na kwarto na may isang mesa at 2 upuan. Sa isang pader, isang malaki at kupas na mapa ng Binondo at mga kalapit na lugar ang nakadikit.
Nagsalin siya ng mainit na tsaa sa isang paper cup at marahang inilagay sa harap niya, dahan-dahan lang. Ikwento mo sa akin mula sa simula. Marami tayong oras. Hinawakan ni Christina ang paper cup gamit ang dalawang kamay. Matapos maramdaman ang init na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga daliri, sa wakas ay nagsalita siya. Detective, sa loob po ng 15 taon, hindi ko po ito ikinuwento kanino man. Noong gabing iyon ng Biyernes, Oktubre 18, 1996, Pungtun. Pagkatapos ng kanyang review class, mayroon pang special class sa English si Christina sa isang review center sa Quiapo. Natapos ang klase bandang 9:30 ng gabi. Habang inaayos niya ang kanyang gamit para umalis, napansin niyang naiwan niya ang kanyang English vocabulary notebook sa drawer ng kanyang mesa. Kinabukasan ay may vocabulary test sila sa eskwela. Naisip niyang hindi niya kakayanin kung wala ang notebook, kaya nagpasya siyang dumaan sandali sa tindahan ng kanyang mga magulang sa Ongpin na malapit lang sa review center. Mayroon kasi siyang isa pang vocabulary notebook na nakatago sa isang upuan sa likod ng tindahan. Kaya noong gabing iyon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa iskinita sa Ongpin, halos 10:00 na ng gabi. Ang lahat ng ibang tindahan ng alahas sa iskinita ay nakasara na. Sa dulo, isang poste ng ilaw lang ang nagbibigay ng inaantok na dilaw na liwanag. Ngunit pagdating ni Christina sa pasukan ng eskinita kung nasaan ang Jomarias Alahas, napahinto siya. Ang pangunahing shutter ng tindahan ay maayos na nakababa gaya ng dati, ngunit nang pumasok siya sa makipot na eskinita sa tabi nito, malapit sa likurang pinto ng tindahan, may isang maliit na sasakyan na tahimik na nakaparada at patay ang makina. Kahit sa dilim, nakilala niya agad ang sasakyan. Kotse ng kanyang tiyuhin, si Pedro, isang madilim na asul na maliit na sedan. Hanggang sa maliit na gasgas sa gilid ng sasakyan, malinaw niyang nakita at ang likurang pinto ng tindahan ay bahagyang nakabukas. Kusang nagpigil ng hininga si Christina. Karaniwan, papasok siya ng walang alinlangan at tatawagin ang kanyang mga magulang, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na malamig na kutob ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang isang mata sa siwang ng pinto. Madilim ang loob ng tindahan, ngunit sa pinakalikod, sa maliit na silid paggawa kung saan karaniwang nag-aayos ng alahas ang kanyang ama, isang maliit na dilaw na ilaw ang malabong nakasindi. Sa likod ng liwanag na iyon, isang anino ang abalang kumikilos. Ang kanyang tiyuhin. Nakatalikod siya, abala sa isang bagay. May hawak siyang parang puting tuwalya at paulit-ulit niyang pinupunasan ang isang bahagi ng sahig sa likod ng tindahan. Sa tabi ng mesang pinagtatrabahuhan, maayos na nakalagay ang pamilyar na beige na handbag ng kanyang ina. At sa tabi ng bag, nakalagay ang maliit na relo na laging suot ng kanyang ina sa kanyang pulso. Parang huminto ang puso ni Christina. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Nagmamadali siyang umatras, ngunit hindi niya kayang umalis na lang. Ang katotohanang naroon ang bag ng kanyang ina ay nangangahulugang naroon din ang kanyang ina sa isang lugar. Ang anino ng kanyang tiyuhin ay sandaling nawala sa kanyang paningin. Tila pumasok ito sa mas malayong silid. Halos walang malay, dahan-dahang humakbang si Christina papasok sa likurang pinto. Sumabit ang dulo ng kanyang sapatos sa isang bagay. Nang tumingin siya sa ibaba, nanigas siya. Sa sahig, sa tabi ng eskaparate, may isang manipis na piraso ng ginto, ang kalahati ng kawit ng 18 karat na pulseras na hindi inaalis ng kanyang ina kahit kailan. Ang maliit na bahagi ng pulseras na ginawa ng kanyang ama para sa kanilang 10th anibersaryo. Sa isang gilid ng kawit, may isang maliit na itim na bakas na nakadikit. Tila napigtas ito mula sa manipis na pulseras dahil sa isang marahas na paghila. Nanginginig, marahan niyang pinulot ang maliit na kawit. Kinuha niya ang kanyang panyo na nakatali sa kanyang pulso, maingat na ibinalot ang kawit at mahigpit na hinawakan. Narinig niyang papalapit na muli ang mga yapak ng kanyang tiyuhin mula sa kabilang silid. Agad siyang lumingon at walang ingay na lumabas sa likurang pinto. Ang tunog ng kanyang mga yapak
habang halos tumatakbo siya palabas ng eskinita ang tahimik na umalingaw-ngaw sa madilim at makipot na kalye ng Ongpin noong gabing iyon. Iyon po ang lahat ng nakita ko. Detective, tahimik na pagtatapos ni Christina. Matamang nakatitig sa kanya si Detective Reyes. Sa kanyang kamay may isang maliit na notebook na nakabukas at noong gabing iyon, pag-uwi mo, wala na ang mga magulang mo. Opo. Sinabi mo ba sa tiyuhin mo ang tungkol dito? Humugot ng malalim na hininga si Christina. Ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay ang pinakamabigat na lihim na itinago niya sa kanyang dibdib sa loob ng 15 taon. Kinabukasan po ng hapon, dumaan ang tiyuhin ko sa bahay ng lola. Noong kaming dalawa na lang sa masikip na kusina, marahan siyang lumapit sa akin at sinabing, "Christina, kagabi, may pinuntahan ka ba?" Sinabi ko pong galing ako sa review center. Pagkatapos, mataman niya akong tiningnan at sinabing, "Wala ka bang ibang pinuntahan? Sa tindahan?" Ganon? Sinabi ko pong hindi. Pagkatapos, dahan-dahan, tunay na dahan-dahan, sinabi niya, "Kung sakali mang may nakita ka, huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino, naiintindihan mo. Si Miguel, bata pa yan. Kailangan mong protektahan ang kapatid mo, di ba?" Huminto ang ballpen na hawak ni Detective Reyes. Ang hangin sa loob ng interview room ay biglang bumigat. Dahan-dahan, ngunit may matatag na kamay, binuksan ni Christina ang kanyang handbag at mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit at kupas na panyo. Ang kupas na panyong hindi nawalay sa kanya sa loob ng 15 taon. Inilatag niya ang panyo sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito, isang manipis na piraso ng metal ang tahimik na kumikinang na may dilaw na sinag na parang ilaw sa pagawaan. Ang kalahati ng kawit na napigtas mula sa 12 karat na pulseras ng kanyang ina. Sa isang gilid nito, naroon pa rin ang maliit at itim na tuyong patak. "Detective, ito po ang kawit ng pulseras ng nanay ko na pinulot ko sa sahig ng tindahan noong gabing iyon." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Matamang tinitigan ni Detective Reyes ang maliit na kawit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at mula sa isang cabinet sa tabi ng mesa, kinuha niya ang isang plastic evidence bag. Maingat niyang inilipat ang maliit na metal kasama ang panyo sa loob ng bag. Pagkatapos, muli niyang tinitigan si Christina. "Christina Santos, ang pagsasabi mo nito ngayon ay nangangailangan ng napakalaking desisyon. 15 taon, hindi iyon maikling panahon." "Opo, mula ngayon, kami na ang bahala. 15 taon na ang nakalipas, pero may isang bagay akong malinaw na masasabi sa iyo." Huminto ng bahagya si Detective Reyes at nagpatuloy. Noong 2010, nagbago ang batas. Ang statute of limitations sa kasong murder ay tuluyan ng inalis. Ang kaso noong 1996 ay buhay pa. Pupuntahan natin ito hanggang sa dulo. Sa mga mata ni Christina, sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, may isang mainit na bagay ang namuo. Ngunit hanggang sa huli, hindi niya ito pinatak at tumango na lang siya. Noong hapong iyon, isang makapal na brown na folder na natutulog sa pinakailalim ng cabinet ng Homicide Division ng MPD Station 11 sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon ay muling nakakita ng liwanag. Sa takip, may mga kupas na letrang nakasulat, Oktubre 1996, Ongpin, pagkawala ni na Jose at Maria Santos. Konklusyon, kusang pag-alis, hindi nalutas. Sa mga kamay ni Detective Reyes, habang dahan-dahan niyang kinakalag ang tali ng makapal na folder, naroon ang bigat ng isang kasong hindi niya natapos. Noong siya ay isang baguhang investigador pa lamang, isang panibagong determinasyon. Ang hindi nalutas na kaso ng Ongpin, Maynila, pagkatapos ng 15 taon, ay sa wakas ay muling magigising. Nagsimula ang ikalawang linggo ng Marso 2011. Sa ibabaw ng mesa ng Homicide Division ng MPD Station 11, nakalatag ang makapal na brown na folder na muling binuksan pagkatapos ng 15 taon. Sa tabi nito, maayos na nakalagay sa isang evidence bag ang manipis na kawit na natanggap ni Detective Reyes mula kay Christina. Mataman niyang tinitigan ang dalawa, pagkatapos ay tumayo. "Una,
Ipadala ito sa crime lab. Ang PNP Forensic Group sa Camp Crame, Quezon City, ang puso ng scientific investigation sa Pilipinas. Pinakuha ni Detective Reyes ng sample ng buhok si Christina at isinama ito sa sobre kasama ang kawit na may itim na bakas. Ipinadala niya ito agad noong hapong iyon. Ang nakasulat sa request form na siya mismo ang nagsulat. Pagsusuri kung may DNA ng dugo at kumpirmasyon ng ugnayan sa isinumiteng sample ng buhok. Kasabay nito, sinimulan ng ibang mga investigador ang isa pang linya ng investigasyon. Ano ang kalagayan ng pananalapi ni Pedro Santos noong taglagas ng 1996? Ito ang unang bagay na tinutukan ni Detective Reyes. Hindi madaling halungkatin ang mga talaan mula 15 taon na ang nakalipas, ngunit sa kabutihang palad, ang mga talaan ng pamilya at tirahan ni Pedro ay medyo malinis. Sa pamamagitan ng masusing pagtatanong na kumpirma na noong panahong iyon, ang pangalan niya ay nasa listahan ng mga may utang sa isang 5,006 loan shark sa Tondo at isang ilegal na sugalan malapit sa Quiapo. Hindi maliit ang halaga. Noong taglagas ng 1996, ang kabuuang utang ni Pedro ay umabot sa 3 milyong piso. Para sa halaga ng pera noong panahong iyon, sapat na iyon para makabili ng isang maliit na bahay. Ngunit may isang kakaibang bagay. Pagkatapos ng insidente noong Oktubre ng taong iyon, sa loob lamang ng 2 buwan, may mga bakas na nabayaran ang malaking bahagi ng utang na iyon. Ayon sa loan shark, nakatanggap sila ng 1 milyong piso ng buo bago matapos ang Disyembre 1996. Ang sugalan naman ay naaalala na nabayaran lahat ni Pedro ang kanyang utang noong mga panahong iyon at hindi na bumalik. Saan nanggaling ang perang iyon? Tanong ni Detective Reyes. Ang kanyang kasamang investigador ay umiling. Hepe, hindi ba't medyo kakaiba ito? Hindi lang kakaiba. Noong panahong iyon, si Pedro ay isang lalaking walang permanenteng trabaho. Ang isang taong nabubuhay sa kung ano-anong racket ay nakapaghanda ng halos 3 milyong piso sa loob ng 2 buwan para bayaran ang utang at, sa susunod na taon, nagbukas pa ng sariling papaitan sa Quezon City. Ang daloy ng pangyayari ay hindi natural kahit tingnan pagkatapos ng 15 taon. Hepe, may isa pa po. Naglabas ng isa pang dokumento ang kasamang investigador. Isang lumang talaan ng transaksyon mula sa isang wholesale buyer ng alahas sa Ongpin na nagsasabing bumili siya ng mga alahas na may kahina-hinalang pinanggalingan mula kay Pedro sa mas mababang halaga noong huling bahagi ng Oktubre hanggang unang bahagi ng Nobyembre 1996. Ang talaan ay natagpuan sa isang lumang notebook ng isang matandang buyer. Ang buyer, na ngayon ay halos 70 taong gulang na, ay malinaw pa ring naaalala ang transaksyong iyon. Nagmamadali siyang ibenta yon. 2 10-gram na gintong singsing, isang 15-gram na gintong pulseras at isang 18 karat na kuwintas. Nang tanungin ko kung saan galing, sabi niya mga gamit daw sa tindahan ng kuya niya na kailangan niyang ayusin, kaya inisip ko, baka ganun nga. Ang balita na nawawala pala ang kuya niya noong mga panahong iyon, matagal bago namin narinig. Kasabay nito, muling nilibot ng ibang mga investigador ang makipot na eskinita ng Ongpin. Pagkatapos ng 15 taon, may mga tindahan na ilang beses nang nagpalit ng may-ari at mayroon ding mga nakasara na at puno na ng alikabok. Ngunit may mga tao pa ring nananatili sa eskinita na naaalala ang mga pangyayari noon. Ang matandang mag-asawa sa Cristal Alahas ay halos 70 taong gulang na. Pinapasok nila si Detective Reyes sa kanilang tindahan at paulit-ulit na tumango. Ngayon pa kayo bumalik. Parang nabunutan kami ng tinik. Mula noon, hindi ako naniwala kahit isang beses sa salitang kusang pag-alis. Noong mga panahong iyon, madalas ba sa tindahan ang kapatid niyang si Pedro? Hindi lang madalas. 3 beses sa isang linggo siyang dumarating at sumisigaw bago umalis. Minsan, narinig namin hanggang sa labas si Jose na sumisigaw, kung babalik ka pa rito para gumawa ng gulo, itatakwil na talaga kita. Iyon ay mga 1 buwan bago mangyari ang insidente. May alam po ba kayo kung ano ang pinag-aawayan nila? Lagi tungkol sa pera. Laging nanghihiram ng pera
yung kapatid para daw pambayad utang pero sinasabi ng kuya niya na hindi na kaya. Minsan, lumalabas pa si Maria para awatin sila. Hindi lang isang beses o dalawang beses namin nakita yon. Ang may-ari ng karinderya at ang may-ari ng kapihan ay may mga katulad na testimonya. Ang 15 taon ay parang kahapon lang sa alaala ng mga tao sa eskinita. Noon, dapat sana ay nagsalita kami, dapat sana ay nagduda kami, sabi ng may-ari ng karinderya habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kasabay nito, isa pang grupo ng investigador ang tahimik na nagmamanman sa kasalukuyang kilos ni Pedro. 2 investigador ang nagpanggap na ordinaryong customer at bumisita sa Pedring's Papaitan sa Quezon City. Isang hindi gaanong kalakihang kainan sa gilid ng kalsada. Bandang 2:00 ng hapon, may 2 o 3 grupo ng customer sa loob. Sa likod ng cash register, isang lalaki ang nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Si Pedro Santos, 53 taong gulang. Mas tumaba kaysa sa anyo na nakita ng kanyang pamangkin sa dilim 15 taon na ang nakalipas at may mga puting buhok na. Ang 2 investigador ay umupo sa isang sulok, umorder ng papaitan at isang bote ng alak at tahimik na nagmasid. Walang kamalay-malay si Pedro habang tinitingnan ang lagay ng tindahan at ang benta ng araw. Paminsan-minsan, nakikipagbiruan pa siya sa mga customer at tumatawa ng malakas na para bang isang ordinaryong may-ari ng kainan. Hepe, wala siyang kamalay-malay, ulat ng investigador kay Detective Reyes paglabas ng tindahan. Tahimik na tumango si Reyes at nagdagdag ng isang maikling salita, "Mabuti, pabor sa atin yan. Huwag kayong magpapahalata." Ilang araw ang lumipas. Muling ipinatawag ni Detective Reyes si Cristina sa interview room. "Cristina, isa na lang ang itatanong ko. Noong mga panahong iyon, bukod sa pagtulong sa tindahan, may iba pa bang sideline ang tiyuhin mo? Tulad ng madalas na pagpunta sa labas ng siyudad?" Nag-isip si Cristina ng matagal. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mukha. "Ngayon na nabanggit niyo, mga 1 o 2 buwan bago mangyari ang insidente. Noong dumaan ang tiyuhin ko sa bahay ng lola, nabanggit niya na madalas siyang pumunta sa Rodriguez, Rizal. Tumutulong daw siya sa isang quarry sa Rizal." Lumalim ang tingin ni Detective Reyes. Pagkatapos, ilang araw matapos ang insidente, noong pumunta siya sa bahay ng lola, natatandaan ko na may pulang putik sa gilid ng kanyang sapatos na katad. Hindi iyon putik na makikita sa Maynila. Bata pa ako noon pero nagtaka ako at tinitigan ko ito. Tahimik na isinulat ni Detective Reyes sa kanyang notebook, "Quarry sa Rizal, pulang putik." Sa tabi nito, isinulat niya ang isa pang bagay, lokasyon kung saan natagpuan ang sasakyan ng mag-asawa, Oktubre 1996, kalsada sa Rizal, papuntang Rodriguez. 3 araw pagkatapos ng insidente, ang kulay abong sasakyan ng mag-asawang Santos ay natagpuan sa gilid ng kalsada. Dahil sa konklusyong kusang pag-alis, walang sinuman ang nag-imbestiga ng malalim. Ngunit ngayon, ang katotohanang ang lokasyon ay nasa isang kalsada papuntang Rodriguez, Rizal, ay mayroon ng ibang kahulugan. Kung may nagdala ng mga bangkay sa direksyon ng Rodriguez at iniwan ang sasakyan sa isang lugar doon bago bumalik sa Maynila, ang daloy ng pangyayari ay perpektong magkakatugma. Dahan-dahang isinara ni Detective Reyes ang kanyang notebook at bumuntong hininga. Ito na, may lead na tayo. Noong hapong iyon, isang sagot ang dumating mula sa PNP Forensic Group sa Camp Crame. Agad itong binuksan ni Detective Reyes. Natigilan ang kanyang tingin sa isang linya ng sagot, pagsusuri ng DNA mula sa dugo na nakuha sa gintong pulseras, kumpleto. Ugnayan sa isinumiteng sample ng buhok, kumpirmado. Tinatayang dugo ng ina, probabilidad ng pagiging magulang, 99.99% pataas. Bahagyang nanginig ang kamay ni Detective Reyes habang hawak ang papel. Ang maliit na kawit na nanahimik sa loob ng panyo ng isang batang babae sa loob ng 15 taon, ang itim na tuyong patak sa isang gilid nito ay walang dudang dugo ng nawawalang ina, si Maria. Dahil dito, ang kaso ng mag-asawang Jose at Maria Santos, pagkatapos ng 15 taon,
ay opisyal na nagbago mula sa isang simpleng kaso ng pagkawala tungo sa isang kaso ng murder at pagtatago ng bangkay. Noong gabing iyon, formal na nagsumite si Detective Reyes ng ulat sa hepe ng Homicide Division. Ang opisyal na muling pagbubukas ng investigasyon ay napagdesisyunan kinabukasan ng umaga dahil sa pagbabago sa batas noong 2010 na nag-alis ng Statute of Limitations sa kasong murder. Ang kaso noong Oktubre 1996 ay maaari ng imbestigahan ng walang hanggan. Isang malaking responsibilidad ang muling napataw sa balikat ng mga investigador. Noong ikalawang linggo ng Abril, ang team ni Detective Reyes ay sa wakas ay nagtungo sa Rodriguez, Rizal, ang quarry kung saan nagtrabaho si Pedro bilang sideline bago ang insidente ay isa ng abandonadong lugar pagkatapos ng 15 taon. Tanging ang malalaking bakas ng paghuhukay at ang isang liblib na dalisdis ng bundok ang tahimik na nakalatag. Una nilang nilibot ang lugar. Sa likod ng quarry, isang makipot na daanan na bihirang daanan ng tao ang nagpapatuloy. Sa isang liko, sa pagitan ng mayayabong na puno, isang maliit na espasyo na halos kasinlaki ng 2 kama ang lumitaw. Ang lupa sa lugar na iyon ay bahagyang iba ang kulay kumpara sa ibang bahagi. Tila ito ay malalim na hinukay at muling tinabunan noong unang panahon na may kakaibang maayos na hugis. Hepe, sa tingin ko, dapat nating hukayin ito, sabi ng isang kasamang investigador. Matamang tinitigan ni Detective Reyes ang lugar. Habang umiihip ang hangin ng tagsibol at kinakaluskos ang mga tuyong dahon, ang katotohanan tungkol sa isang mag-asawang nawala sa Ongpin 15 taon na ang nakalipas ay malapit ng magising mula sa ilalim ng malalim na lupa. Kinabukasan ng umaga, isang maliit na backhoe ang dahan-dahang pumasok sa liblib na dalisdis ng bundok sa Rodriguez. Ang huling trangka ng hindi nalutas na kaso na selyado sa loob ng 15 taon ay malapit ng mabuksan. Ang tunog ng mabigat na makina ng backhoe ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa lambak. Ang katotohanang natutulog sa ilalim ng malalim na lupa sa loob ng 15 taon ay malapit ng makita ang liwanag. Sa huling bahagi ng ikalawang linggo ng Abril, sa liblib na dalisdis ng bundok sa Rodriguez, Rizal, ang mabigat na tunog ng makina ng backhoe ay umalingaw-ngaw na sa ikatlong araw. Ang una at ikalawang araw ng paghahanap ay lumipas ng walang anumang bakas, ngunit hindi sumuko si Detective Reyes at ang kanyang team. Sa ikatlong araw, hapon, habang ang mga investigador mismo ang gumagamit ng mga piko para maingat na alisin ang lupa, ang dulo ng piko ng isang kasamahan ay tumama sa isang matigas na bagay. Hepe. Bago pa man matapos ang salita, si Detective Reyes ay tumakbo na papunta sa lugar. 3 investigador ang dahan-dahan, tunay na dahan-dahan, na nag-alis ng lupa gamit ang kanilang mga kamay. Mula sa ilalim, lumitaw ang 2 kalansay. Nakahiga sila ng magkatabi na parang marahang magkahawak kamay. Malapit sa pulso ng isang kalansay, natagpuan ang pangunahing bahagi ng isang luma at manipis na gintong pulseras, ang kapares ng kawit na 15 taong iningatan ni Cristina sa kanyang panyo. Tahimik na bumuhos ang sikat ng araw sa dalisdis ng bundok. Tinanggal ni Detective Reyes ang kanyang sombrero at inilagay sa kanyang dibdib. Ang ibang mga investigador ay dahan-dahang yumuko. Kayong dalawa, uuwi na tayo. Pasensya na at natagalan. Natagalan talaga. Ang 2 kalansay na natagpuan ay agad na dinala noong gabing iyon sa PNP Forensic Group sa Camp Crame. Isinagawa ang DNA testing at dental records comparison. Ilang araw ang lumipas. Ang mga sample mula kay Cristina at kanyang kapatid na si Miguel ay ipinadala rin. Pagkatapos ng halos 1 linggo, 1 umaga, isang resulta ang dumating sa mesa ng Homicide Division. 2 kalansay, kumpirmadong may ugnayan bilang magulang kina Cristina at Miguel Santos. Pagkakakilanlan bilang mag-asawang Jose at Maria Santos. Kumpirmado. Sa isang linyang iyon, ang 15 taon ng mahaba at mapait na paghihintay ay nagtipon sa isang punto. Noong hapong iyon, agad na tinawagan ni Detective Reyes si Cristina. Sa kabilang linya, tanging ang kanyang hininga ang naririnig. At sa wakas,
Isang maliit na salita ang lumabas. Salamat po, Detective. Maraming salamat po. Iyon lang. Ngunit sa isang salitang iyon, naroon ang bigat ng lahat ng tiniis niya nang mag-isa sa loob ng 15 taon. Kinabukasan ng umaga, ang Homicide Division ay humiling ng arrest warrant laban kay Pedro Santos para sa kasong murder at pagtatago ng bangkay sa Manila Regional Trial Court. Ang warrant ay inilabas noong hapong iyon. Isang tanghali ng huling bahagi ng Abril, sa loob ng Pedrings Papaitan sa Quezon City, gaya ng dati, nakaupo si Pedro sa likod ng cash register at nagbabasa ng dyaryo. Sa sandaling bubuklatin na niya ang pahina, dahan-dahang bumukas ang salaming pinto ng tindahan. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng kulay abong jacket ang pumasok. Sa likod niya, 2 pulis na nakasibilyan ang tahimik na sumunod. Diretsong tumayo si Detective Reyes sa harap ng cash register at tinitigan ang mukha ni Pedro. Pedro Santos? Mula po kami sa MPD Homicide Division. Huminto ang kamay ni Pedro na hawak ang dyaryo. Malinaw na nakita ni Detective Reyes kung paano dahan-dahang namutla ang kanyang mukha. Ano po ang kailangan nyo? Tungkol po sa gabi ng Oktubre 10, 1996, sumama po kayo sa amin. May arrest warrant laban sa inyo para sa kasong murder at pagtatago ng bangkay. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Pedro. Mataman niyang tinitigan si Detective Reyes. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at tinakpan ang kanyang mukha. Wala nang ibang salitang lumabas. Ang lumang awit mula sa radyo sa likod ng cash register ang tanging maririnig sa mabigat na katahimikan sa loob ng tindahan. Sa interrogation room, sa simula ay nanatiling tahimik si Pedro, ngunit nang isa-isang inilatag ni Detective Reyes ang mga ebidensya sa mesa, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kawit na may dugo ng kanyang hipag na si Maria, ang kapares nitong pulseras na natagpuan sa dalisdis ng bundok sa Rizal, ang lumang talaan ng transaksyon ng wholesale buyer, ang mga talaan ng pagbabayad sa loan shark noong Disyembre 1996 at sa huli, ang testimonya ni Cristina tungkol sa gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas. Isa-isang tiningnan ni Pedro ang mga dokumento at pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay bumagsak siya. May huling sinabi si Kuya. Iyon ang unang salita ng kanyang pag-amin. Ang mga pangyayari sa tindahan noong gabing iyon ng Oktubre 1860, 1996 sa pamamagitan ng bibig ni Pedro ay sa wakas ay lumitaw pagkatapos ng 15 taon. Noong hapong iyon, muling binisita ni Pedro ang tindahan ng kanyang kuya. Nakatanggap siya ng huling babala mula sa loan shark sa Tondo na kung hindi siya makakabayad sa araw na iyon, may masamang mangyayari. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kuya at nagmakaawa. Kuya, tulungan mo ako, kahit ngayon lang, huling-huli na to. Ngunit iba ang mukha ni Jose noong araw na iyon. Pedro, hindi na kaya. Ang tindahan namin, may utang din. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, walang katapusan, magising ka na. Sa tabi, sumang-ayon si Maria. Pedro, pasensya ka na. Talagang pasensya na, pero hindi na talaga namin kaya. Sa sandaling iyon, sabi ni Pedro, nagblanko ang kanyang isip, ang sama ng loob na unti-unting naipon sa kanyang puso laban sa kanyang kuya ay biglang gumuho. Ang pagkuha niya sa isang mabigat na martilyo sa ibabaw ng mesa ang simula ng trahedya. Unang bumagsak ang kanyang kuya. Sumigaw ang kanyang hipag at tumakbo palapit, at siya ang sumunod. Sabi ni Pedro, matagal siyang naupo sa tabi ng 2 bangkay. Pagkatapos, tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na hindi niya mapaniwalaan at dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang ilang alahas na madaling ibenta, ang passbook at selyo ng kanyang kuya at ang panukli sa cash register. Ang pagdala at paglibing sa 2 bangkay sa likod ng quarry sa Rizal kung saan siya nagtatrabaho bilang sideline ay nangyari noong hating gabing iyon. Kinabukasan, lihim siyang pumasok sa bahay ng mag-asawa, kinuha ang ilang damit at ang kanilang ipon para palabasin na kusang pag-alis ang lahat. Iniwan niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa Rizal at bumalik sa Maynila. Ang kalahati ng kawit ng pulseras ng kanyang hipag na nahulog sa sahig ng tindahan ay naiwan niya. Hindi niya inakala na mapupunta iyon sa kamay ng kanyang batang pamangkin. Nang matapos ang testimonya ni Pedro,
isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Kung gayon, paano mo nalaman na pumunta si Cristina sa tindahan noong gabing iyon? Tanong ni Detective Reyes. Yumuko si Pedro. Kinabukasan, iba ang itsura niya. Namumutla. Nang obserbahan ko, mas mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag kaysa dati. Doon ko nahulaan. May nakita siya. Kaya ginamit ko ang kapatid niya. Iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Bumagsak ang mukha ni Pedro. Ang salitang nagpatahimik sa isang batang babae sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay lumabas mula sa sarili niyang bibig. Taglagas. Sa isang silid hukuman ng Manila Regional Trial Court, idinaos ang pagbasa ng hatol laban kay Pedro Santos. Sa unang hanay ng mga manonood, magkatabing nakaupo sina Cristina at Miguel. Tahimik ding umupo si Detective Reyes sa tabi nila. Kalmadong binasa ng hukom ang hatol, ang kasong murder, pagtatago ng bangkay, at ang pagbabanta sa kanyang pamangkin sa loob ng 15 taon ay isa-isang binanggit bilang mga nagpapabigat na dahilan. At sa wakas, binasa ang huling hatol. Ang akusadong si Pedro Santos ay hinahatulan ng reklusyon perpetua, isang buntong hininga ang maririnig sa loob ng silid hukuman. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Cristina sa kanyang kandungan. Sa tabi niya, marahang hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ate. Hindi na umapela si Pedro sa hatol at ito ay naging pinal. Habang papalabas si Cristina sa silid hukuman, ang mabigat na pasanin ng 15 taon ay isa-isang nalaglag mula sa kanyang likod. Noong gabing iyon, sa kanilang lumang apartment sa Santa Mesa, magkaharap na naupo ang magkapatid. Sa wakas, noong gabing iyon, dahan-dahang ikinuwento ni Cristina ang lahat ng hindi niya masabi sa kanyang kapatid sa loob ng 15 taon. Ang lahat ng nakita niya sa tindahan, ang pagbabanta ng kanilang tiyuhin at ang bigat ng 15 taon na kailangan niyang manahimik para protektahan ang kanyang kapatid. Tahimik na nakinig si Miguel na ayaw palampasin kahit isang salita. Nang matapos ang kwento ng kanyang ate mula sa mga mata ng malaki ng binata, sa wakas ay pumatak ang malalaking butil ng luha. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa payat na balikat ng kanyang ate at sa loob ng matagal na panahon umiyak na parang bata. Ate, sorry. Ate, sorry talaga. Marahang hinaplos ni Cristina ang likod ng kanyang kapatid. At siya mismo, sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, ay umiyak ng may tunog. Noong gabing iyon, ang dilaw na ilaw sa maliit na silid ng lumang apartment ay marahang bumuhos sa mga pusong matagal nang nanahimik. Sa huling bahagi ng taong iyon, idinaos ng magkapatid ang formal na libing ng kanilang mga magulang sa isang maliit na sementeryo sa Rizal. Pagkatapos ng 15 taon, sa wakas ay nakauwi na sila. Inilagay sila sa isang maliit at maayos na puntod. Sa harap ng maliit na puntod, ang kalahati ng manipis na gintong pulseras ng kanilang ina na maingat na nakalagay sa isang sutlang supot ay inialay. Pagkatapos ng 15 taon, ang pulseras at ang kawit ay sa wakas ay nagsama sa isang lugar. Si Detective Reyes, ang matandang babae mula sa katabing tindahan at ang may-ari ng karinderya ay tahimik na dumalo. Isang hapon ng weekend, pagkatapos ng lahat, huling beses na bumalik si Cristina sa makipot na eskinita ng Ongpin. Sa lugar na iyon, isang bagong karatula na ang nakalagay sa halip na ang pulang tolda ng Jomarias Alahas. Ngunit ang pamilyar na hangin ng eskinita, ang tahimik na kislap ng mga alahas sa likod ng mga eskaparate, at ang maliit na sulok sa harap ng tindahan ay hindi nagbago. Matagal na tumayo si Cristina at dahan-dahan, tunay na dahan-dahan, huminga siya ng malalim. Inay, itay, nagawa ko po ng maayos. Ang mga puno ng ginkgo sa pasukan ng eskinita ay nagsisimula na namang manilaw. Sa gitna ng tanawing kaparehong-kapareho ng taglagas 15 taon na ang nakalipas. Ngunit may ibang-iba ng puso, dahan-dahang naglakad si Cristina palabas ng eskinita. Sa kanyang likuran, ang mahabang anino ng hindi nalutas na kaso na sa wakas ay nabuksan na ang lahat ng trangka ay dahan-dahang naglaho sa ilalim ng sikat ng araw ng taglagas.
Sa pamamagitan ng katapangan ng isang ate na sa wakas ay nagsalita, ang 15 taon ng mahaba at mapait na panahon ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar at tahimik na nagsara.